Samantala, para pag-usapan ang iba-ibang issue sa eleksyon, makakasama po natin sa studio ang ating resident legal analyst po na TV5 na si Attorney Mel Santamaria. Good morning, Happy New Year, Attorney Mel. Happy New Year. Good morning, Martin Lord. Boy na boy sa Atty. Mukhang nakapahinga ka, attorney. Ready to go. Ready to ready go for to- 2016. May Mount Fuji ka pa, Attorney Oo, Mel. pumunta ako sa fourth level ng Mount Fourth Fuji. level? Fourth level? Mataas Fourth, na yun. fourth, fifth, hindi pwede na eh. Madulas na daw, may yellow pa. Sa 5th level. Oo. Next year, paghandaan mo yan. Paghandaan natin yan. Unahin natin yung issue ng disqualification case ni Senadora Grace po. Sige. Sige. Attorney Mel, ang OSG, ang Solicitor General, ay abogado ng gobyerno. Sa kasong ito, pumanig sila kay Grace po. So, Bakit? at ito na nga, tinalikuran nila ang OSG, ang Solgen, ang COMELEC. Yes. Paano, Well, anong implication po nun, sir? Alam mo, unang-una, ang OSG, matagal nang sinabi ng Korte Suprema kasi, kayo OSG, basta't makikita nyo mali ang gobyerno, sabihin nyo, pero kadalasan, kakampi kayo. Pero hindi hadlang para sa inyo na sabihin, okay, government, nagkamali ka. So ito, isa sa pagkakataon na sinabi nila, COMELEC, medyo nagkamali ka. Ano ang implikasyon nito? Maganda para kay Grace po sapagkat pumanig ang ahensya at ang mga abogado ng gobyerno sa issue ng legal sa kanyang posisyon. Ang Supreme Court, ang tinatalakay dyan, legal lang naman eh. So, malaking implikasyon yan. Parang medyo naka-base one siya. Pero hindi pa tapos dyan. Sapagkat nga, ang Korte Suprema ay Korte Suprema. Sila ang huling arbiter. Lumalabas sila, Attorney Mel, na medyo kinontra din ng OSG, ng Solgen, yung desisyon ng tatlong miyembro ng SET, which are members of the judiciary din. Totoo yan, totoo yan. Kaya nga, alam mo maganda rin naman yan, Lord at Martin. Alam mo kung bakit? Kasi kung titignan natin ang opinyon ng apat na senador dun sa SET, kaya nanalo si Grace po, wala naman talagang nilalamang legal. Pero ang issue ay legal. Ibig sabihin, yung apat na senador doon, kamukha si Bam Aquino. Bam Aquino, sabi niya, ang punto ko dito, whoever has less in life should have more in law. Isipin mo, teka, legal ba yun? O teka muna, yung mga aphorisms lang yan eh. Doon naman si Senator Legarda, Vox Populi, Vox Dei. In short, mga 1, 2, 3 pages lang ang mga ano nila, ang mga opinion nila. Kaya nanalo si Grace po, yung apat. Pero yung mga maestrado, talagang pulido eh. Mahaba. 65 pages, 25 But then pages, again, 35 pages. Isang matinding pagtatalakay sa isyong legal. Maganda ito sapagkat ngayon makikita natin siguro an equally compelling legal argument on a legal issue. Nabasa nyo ba yung full ng Solgen? Well, ang sinasabi nila, kinakatigan rin nila yung mga international law, yung lahat ng yung mga presumption ng batas, ganyan lang, yung parang mga usual argument ni Grace. Pero anong basa niyo, attorney? Kasi alam naman natin na marami nagsasabi na ang nasa likod itong disqualification case ay yung Liberal Party. Easy! Hindi, yun naman talaga. Hindi Yun naman ang perception Hindi yung talaga. perception, hindi naman Perception secret talaga. perception Oo, yan. oo. Bakit ba, Attorney, na ginamit na reference yung 1935 Constitution ng Solgen? Oo, sapagkat nga, ang si Grace po ay pinanganak, hindi pa epektibo ang 1987 Constitution. Okay. Pero alam mo, meron ring hindi naman sasabihin inaccuracy, ang mahina dun sa argument ng Solgen. Kasi sa 1935 Constitution, para ka maging Pilipino, dapat ang tatay mo Pilipino. O kaya, kung ang nanay mo ang Pilipino at kasal ang nanay sa isang banyaga, dapat yung bata susumpa pagdating ng 18 years old na siya ay gusto niyang maging Pilipino. Hindi nagawa ni Grace po yun eh. Sa 1935. Oo, hindi rin nagawa yun. Hindi nagawa. Oo, kaya iyon ang malaking punto na talagang dapat ma-explain na bakit kahit hindi nagawa, tinuturing niyo pa rin natural. So, ibig sabihin ito, attorney, inaabogado na rin ng OSG si Grace po. Well, in fact, hindi. Sapagkat ang abogado sila ng gobyerno. Pero in effect, tama ka, parang ganun Martin. nangyari. Oo. Sa papel, hindi. Kasi gobyerno, abogado silang gobyerno. Pero in effect, Pero tama bakit? ka. Well, sapagkat ang batas ay batas. Alam mo naman ang batas. Mapapaliwanag mo ng
isang interpretasyon, dalawa, tatlo, madaming interpretasyon ng batas. Sa pagkakataong ito, ang Solgen, ang kinatigan nila, ang interpretasyon ni Grace po na sabi nila ay tama. Pero hindi naman ibig sabihin tama nga. Sapagkat kaya nga nandiyan ang ating Korte Suprema. So, ay magiging mangyayari sa January 19. Ito na yung final showdown, Atty. Mel. Final ano ba showdown ang to. mga magiging senaryo sa ganon? Well, palagay ko yung tatlong maestrado sa set na bumoto laban kay Grace po, i-inhibit nila ang naman. sarili nila. Nagsabi na po sila. Nagsabi Mag-inhibit nila. sila. Opo. Siyempre, may natitirang 12. So, yung mga 12 na yun, magtatanong yan sa dalawang panig. At siguro, mga matatalim na tanong yan. At dapat masagot ng gusto. Para sa panig ni Solgen, ang tatanong ng Supreme Court dyan, o turo mo nga sa batas natin kung nasaan yung pagpapalagay na siya ay isang natural born, wala siyang makikita doon. May international law po tayo. Bakit? Napakalinaw naman ng konstitusyon na dapat tatay o nanay ay Pilipino. Saan papasok ang international law? Iyon ang kanilang dapat lagpasan. Ito namang Mga sila... Contra Grace mo, binigyan na kayo ng tip ni Atty. Mel. Ito namang yung kabilang panig, ang tatanong naman ng Korte Suprema sa kanila, ganito. Ano yan bata ang pinag-uusapan, foundling. Di ba sa lahat ng pag-uusap ng isang bata, ang paramount interest of the child ay dapat parating katigan. At ang paramount interest dito, kesa bigyan mo ng status na naturalize, mas maganda di ba ang natural? Kasi mas madaming karapatan. Iyon ang mga isyong papasok dyan. Kaya, well, exciting yan. Tingnan natin. Pero ang Solgen, Atty. Mel, hindi mag-inhibit. Hindi siya mag-i-inhibit kasi nga siya ang abogado, siya ang advocate ng posisyon ng natural-born citizen, si Grace po. Pero legal talaga, no? Legal battle. Pero at the same time, may napanood akong advertisement. Okay. Hindi, advertisement. Ito political naman. Laban po. LP. Papaisip ka eh. Oo nga. Pero alam mo, nagkataon lang yun. Hindi, laban po eh. Pero alam mo, Sa Lord advertisement Martin, tandaan natin, yung mga maestrado ng Korte Suprema they are as fallible as we are. Tao rin yan Tao, Di maaari. ba? Marupok, magkakamali. Tama ka, Lord. Pwede rin ma-impluensya. Pwede rin may mga, hindi ko naman sinasabing totoo, pero may mga patagong alyansa. So- Di ba? So, baka mapupolitika rin. Sana hindi. Pero, well, we are but human. Kung halimbawa, kinampihan nga at sinabihan ng Korte Suprema, hindi, pwede tumakbo si Grace po. Ano magiging implication nito sa batas naman tungkol sa mga foundling? Magbabago na. Well, Klaro na. Oo, ang sasabihin ngayon, foundling, kahit hindi kilala ang mga tatay at nanay nyo, kahit hindi kilala kung ano ang kanilang citizenship, Automatic. may pagpapalagay, kayo ay natural born. Matic na yun. Automatic. Automatic na. Teka muna, Atty. Mel. So, yung chance, yung hiling ng company po na makonsolidate yung mga kaso nila, sa tingin mo, ano yung porsyento na magiging posible po yun? Dapat yun ang pinaka-practical na gagawin. Isabay na sa 19. Isabay na January lahat. 19. Isabay-sabay na lahat sa January 19. Pag-usapan na lahat para matapos na yan. Kasi napakalapit na ng eleksyon. Sa February 9 na ang start ng campaign. Ibig sabihin, bago February 9, dapat yung mga balota, maayos na. May pangalan na. May pangalan na kung sino talaga ang tatakbo. Dapat nahandoon na. So kapag sinabi ng Korte Suprema, final na, hindi pwede. Talagang wala na. Hindi na talagang hindi Period. pwede. Wala na Tapos, appeal. the end. At tanggal na rin si Grace po. Ako! Sa pagkasenador. Nako! O, Pagka-senador, oo. Basta sinabi ng Supreme Court, hindi ka natural born. Yare. Yeah. Biglang ang pwede niya nalang takbuhan, baka mayor. Barangay captain. Barangay, pwede. Si. Tanod, pwede Sa siya mga magtanod. nabitin, sa mga gantong legal na usapin, Yusuf. kung marami pa kayong tanong, mamayang alas 11, alas 12 ng Alas 12. Alas 12. Alas 12 ng tanghali, relasyon, kasama po ang aming hepe na si Ma'am Lucy Cruz Valdez. Tatanong niyo po kay Atty. Mel mamaya dito po sa Radyo 5, 92.3 News FM. Maraming salamat po sa oras niyo. Atty. Mel Santa Maria, Thank you, Lord ang Martin. resident legal analyst po ng News 5. Thank you. Salamat. Galing na tournament. Be sure to come back. News 5 everywhere.